I say I shoot them dead, I'd prefer to shoot them in the heart or in the head. If you insist on a drug war, I will kill you until the last pusher is out of the streets. Until the last drug lord is killed. Talagang papatayin din. I will assume full legal responsibility. Kaya ang human rights, ako ang magharap niyan, hindi naman kayo. Mga kabayan, tila nahuli sa sariling patibong itong si dating President Rodrigo Roa Duterte matapos umamin sa Senado at Kongreso na malaki ang kanyang kinalaman at siya mismo ang nag-utos sa mga pulis na ipapaslang ang mga sangkot at dawit sa kalakaran ng illegal na droga at extrajudicial killings sa panahon ng kanyang administrasyon. Dahil dito, ibinunyag ni Justice sa Secretary Boying Remulla na welcome sila na papasukin na ang ICC sa bansa para imbestigahan ang dating Pangulo. Yes, our task force is doing that. Kausap ko lang kanina yung head of task force. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Do not overlap. Kung matatandaan, sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa siyang harapin ang mga kinatawan ng ICC sakaling pumunta ito ng bansa. Ayon pa kay Duterte, masyado na matagal ang panahon na kanyang paghihintay, kaya kung siya mismo ang tatanungin, kaya siya ang pumunta sa ICC para matapos na ang usapin kaugnay dito. Ayon pa kay Duterte, kung hindi niya gagawin ang pagpaslang sa mga kriminal at drug lord, hindi matatakot ang mga ito. Kaya ito umano ang utos niya sa mga pulis kapag nanlaban ang mga sospek. Pag hindi ko kasi ginawa yung ginawa ko sa Davao, isasakripisyo ko yung mga bata at isasakripisyo ko yung mga tao and yung pag-progress ng syudad. If I allow the criminals noon, kidnapping dito, kidnapping doon, druga dito, druga noon, magulo ang syudad, yun ang sitwasyon. Nung pumasok ako ng mayor, nag-warning ako. At ang warning ko talaga ganito, wag mong gawin yan kasi papatayin kita. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yes, our task force is doing that. Kausap ko lang kanina yung head of task force. Gumugulong na ang formal na investigasyon ng Department of Justice o DOJ laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Secretary Crispin Remulla, sa pangunguna ito ng binuong task force upang imbestigahan ang umano extrajudicial killings o AJKs kaugnay ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ang hakbang ng DOJ ay kasunod ng pagharap ni Duterte sa pagdinig ng Quadcom kung saan inamin ito na may mga pinatay umano siya. Dagdag pa ni Remulla, tinitingnan nila ang paglabag sa International Humanitarian Law o Republic Act 9851 sa kanilang investigasyon. Magsasampa umano sila ng hiwalay na kaso dito sa Pilipinas. Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Do not overlap. Samantala, sabi naman ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, kung may ebidensya anya, bakit hindi na lang isampa ang kaso? Ito umano ay walang katapusang propaganda laban sa dating Pangulo para sirain ang reputasyon nito. Sa tala ng pamahalaan, nasa 6,200 ang namatay sa war on drugs. Pero ayon sa human rights groups, aabot ito ng 30,000. Ito nga, alam niyo ba ang isa sa mga trending itong mga nakaraang araw ay walang iba kung hindi yung pagdinig po sa Quadcom. Pero gayon pa man, marami ho ang nagsasabi na yung nangyari daw doon ay disadvantage, ika nga. Ibig sabihin po, ito daw po ay disadvantage sa mga Duterte, particular na kay Pangulong Duterte, dahil po siya daw po ay maaari ng kasuhan ngayon. Yan po ang pinapalabas ng mga pingklawan, mga pingtae, at saka ng mga loyalist na mga tanso. Yan ang kanilang pinalalabas. Pero gayon pa man,
Alamin po natin ang katotohanan. Mamaya ho, may kikwento po tayong malupit ha, sa bandang dulo. Abang-abangan nyo po, panoorin nyo hanggang dulo dahil marami po tayo kikwento ngayon. Marami tayong ilalahad na katotohanan para maunawaan po natin ano ba talaga itong nangyari sa Quadcom. Ito po ba ay menos o disadvantage kay Pangulong Duterte? Ito po ba ay nakabawas sa kanya? Ito po ba ay maaari nang gamitin upang siya ay hatulan at akusahan at makulong? Hindi lamang po sa ating bayan, pati sa ICC. O, abangan po natin ha, panoorin po natin ito. Maiging maintindihan natin ang mga issue patungkol sa ating lipunan. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Yan. Dahil dyan, you're out. Hindi naman. Hindi kasi alam mo naman, pag ikaw ay hindi pumabor sa kanilang script, you're out, di ba? Oh, ganyan sa bayan natin ngayon eh. Hindi, pero gayon pa man, alam nyo, tama ho yung sinasabi ho ni NBI Director. Sabi ko nga ho sa inyo, ito ho ay judge. Ito ho ay former judge, retired judge ika nga. So ibig sabihin, alam po nito ang batas. Gayon din ho si Pangulong Duterte. Hindi ho porket umamin ka na, may pinatay ako. Sino yun? Hindi ka pwedeng hatulan ng husgado at sabihin na, ikaw, pinatay mo ang demonyo. O di kaya pinatay mo, namamatay tao ka dahil dyan, sa pag-amin mo na pumatay ka, ikaw ay makukulong na. Hindi pwede. Dapat may complainant, may tao, ika nga. Kasi, kita nyo naman ang ginawang style o strategy ni Pangulong Duterte. Ginawa niyang tanga yung mga nasa kamara. Totoo naman di ba? Ay, tingnan ninyo, panoorin nyo na maigi, ginagawa at pinaglalaroan niya. Mamaya may papakita ko sa inyo ginawa niyang tanga. Mamaya, unya-unya. Isa pa, sandali lang. Kasi nga, alam mo, ang problema kasi dito sa mga nasa Quadcom, puro po sila mga bagito, ika nga. Pagdating mo sa batas, ito ho yung mga masasabi mong ang karunungan ay nasa libro. Alam nyo, kasi malaki yung difference niyan eh. Malaki ho ang difference ng karunungan mo dahil lang nag-aral ka. Hindi ko sinasabing huwag ka mag-aral, ha? Ay importante na ikaw ay mag-aral at ikaw ay may alam pagdating mo sa batas. Pero pagdating na ho sa ground, yung application, ika nga, kung papaano ka makakasuhan, kung papaano ka makakakuha ng probable cause, kung papaano ka makakakuha na beyond reasonable doubt na judge, yung judgment sa'yo, napakahirap po niyan. Kaya nga sinasabi ni Pangulong Duterte, pumatay ako. Bakit? Ng DDS. Ano? I claim full responsibility. Di ba yung mga ganyan-ganyan litanya si Pangulong Duterte? Ano nangyayari? Na-excite ang mga tanga. Hindi totoo po walang biro. Na-excite ang mga tanga. Uy, naku, umamin. Naku, pwede na ikulong yan. May gayan silang eksena. Umamin na yan. Pwede na ikulong yan. Masyado silang excited. Hindi nila alam. Pinaglalaroan lang sila ni Pangulong Duterte. Alam mo, si Pangulong Duterte, matanda na. Tumanda na ho yan bilang piskal, mayor, congressman, at lalong-lalo na presidente. Tumanda na po yan na nandyan. Tapos sasabihin nyo, ang magtatanong sa kanya, yung mga bagitong hindi man lang naging trial lawyer. Di ba? Tama, mali? Yung mga hindi naman yan na naging trial lawyer, wala hong mga alam niya mga animal na yan.
Tapos magmamagaling. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila na openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado ng Ito pa, punong maestrado ito ha. Ibig sabihin na sa Supreme Court ito dati, tingnan nyo sasabihin ito. Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says. Yan nga yung sinasabi natin kasi hindi pwede. Hindi pwedeng kunwari ako, sabihin ko, ako ay nagnakaw. Kailangan mong patunayan ngayon sa husgado. Ano ba ninakaw niya? 'Di ba? Sino ba ninakawan niya? Hindi porket sinabi ko, ako, nagnakaw ako. Kaya nga yung iba dyan, aamin na sila scammer. Di ba? Inaamin nila ako, scammer ako. Pero bakit di makulong? Kasi nga po, sino ba ang in-scam? Sino po ba magrereklamo na na-scam siya nitong tao na ito? Yung iba naman, hindi umaamin na scammer, pero scammer. Marami nga, vlogger. Yung mga panay message sa mga OFW, tapos i-scamin. Hindi sila umaamin, pero may na-scam sila. Yun ang totoo. Ikaw talaga ba natbay? Hindi, totoo naman, di ba? Ito nga, sinasabi nga ni Executive Secretary, hindi porket umamin yung tao, makukulong na. Kailangan yung patunayan. Sino ba yung taong pinatay niya? Kailangan magreklamo yung, yung nagsabi na sila ay pinatay. Anong ebidensya nila? They have to prove it in court. Hindi porket, ang ebidensya namin, inamin ni Duterte. Ano? Ang inamin ni Duterte ay siya, mamamatay tao ng kriminal. Wala naman po siyang inamin na ako, mamamatay tao ko dito sa tao na ito, pinatay ko ito. Ito, pinatay ko ito. Wala siyang ganun. Kaya nga, napaka-imposible mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, tanga lang talaga. Yung marami sa mga kamera. Ayoko nilang banggitin Quadcom pero marami talagang tanga doon. Kasi tuwan-tuwa sila Tuwan-tuwa sila, napaamin namin na si Duterte. Ngayon ang tanga nito mga to. Akala naman nila may mangyayari doon. At sa katunayan mga kababayan, yan pa nga ang nagustuhan ni Pangulong Duterte. Alam nyo, ikikwento ko sa inyo, bakit gusto ni Pangulong Duterte yan, ha? Mamaya-maya. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. Dantiamento, UNTV. So ayan ayan po, kasi nga alam nyo, ang gusto kasi nilang talaga mangyari, makulong ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte. Para feeling nila, meron silang makukuha ang benepisyo o paggaganti, ika nga. Ang hindi ko kasi nila maintindihan, mga kababayan, ito ho'y estratehiya ni Pangulong Duterte. Kaya nga kung maalala ninyo, di ba, meron pa silang pag-uusap ni VP Sara Duterte. Kamusta ang ano ko? Sabi niya, best actor. Anong ratings ko? Mantakin mo, ganunin. Alam mo yon, sabi ko nga, kakaiba talaga ito mga Duterte. Ito yung harap-harapang ginagago nila yung Quadcom. Tapos at the same time, mga kababayan, at the same time,
sila po ay nakakapuntos sa taong bayan. Paano ko kako na manasabi ang gayan? Kasi ganito lang, simple lang ha. Si Pangulong Duterte alam naman po natin, nakilala siya at nanalo siya dahil sa mga pahayag niya na papatayin ko kayong mga kriminal. Tataba ang mga isda sa Manila Bay. Tandaan ninyo, huling Pasko nyo na yan. Yan ang dahilan kung bakit po siya nanalo. Wag mo natin kakalimutan. Ang problema po kasi dito sa mga animal na to, na mga mayayaman, mga piling VIP, may mga security naman yung mga animal na yan. Punong-puno ng staff yan. Naka-bulletproof pa mga sasakyan yan. So hindi nakakaramdam ng krimen yan. Di ba po? Ligtas sila palagi. Kaya hindi nila alam ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino na takot sa kriminal. Hindi ka pwedeng lumakad sa, alam mo yun, sa karsada ng hindi kinakabahan. Di ba po? Wala ho silang ganyan.